tataba yung mga hairlines niya. Tagos yan, tagusan. Okay, so try natin kasi sabi nung nagdala dito, tinry na daw niya mag-remove ng LC1, LC2 pero hindi daw gumana. So ito, naayos na natin yung hinang at nalinis na rin natin siya. So lahat ng clock signal pinalit na natin, tapos ito yung may gagawin tayo. Ito, Hisense. Ang problema niyan, yun, parang nagdo-double siya, no? Nagdo-double image siya, nagpi-freezing siya, may naiiwan na picture, saka makikita mo ang gaspang ng screen niya. Yun ang gaspang niya, tataba yung mga hairlines niya. Tagos yan, tagusan. Okay, so try natin kasi sabi nung nagdala dito, tinry na daw niya mag-remove ng LC1, LC2 pero hindi daw gumana. Ganun pa rin daw siya. Buksan natin. Ito yung model number niya, Hisense model 39N4. Smart na rin ito. Ito yung main board, power supply niya. Tapos yung gamit na panel or top board. Ito. Okay. So may mga ginalaw na nga siya dito. Na-remove na niya yung mga resistor dyan. Okay, pati yung clock signal, no? Nagalaw din niya. Sa kabila, ganun din. Nagalaw din niya dito. Okay. So gagawin natin, hahanapin muna natin kung saan banda dito ang clock signal saka yung LC1, LC2 natin. Okay, so ito LC1, LC2, HC1 hanggang HC6, ano? So, 6 ang clock signal. Okay, so ito ang driver niya sa kanyang clock signal. Okay. So, check na lang natin to. Titingnan natin kung makuha pa natin ito sa repair. Okay. So 6 yung clock signal niya. Nagalaw na kasi niya ito eh. Okay, so try natin. Okay, so ayusin muna natin yung mga hinang niya dito. Ayusin muna natin yung mga resistor, yung mga pwesto niyan. Tapos linisin natin yung top board. Tapos doon tayo mag-trouble, ano. Una natin gagawin dito, ihahang natin yung magkabilaang LC1, LC2 muna. Titingnan natin kung ano reaction ng panel or ng display niya pag walang LC1, LC2. Kasi napapansin ko rito magaspang yung kanyang screen. Okay, so ayusin ko muna yung mga hinang. Papakita ko na sa inyo mamaya pag nagto-trouble na tayo. So ito, naayos na natin yung hinang at nalinis na rin natin siya. So lahat ng clock signal pinalit na natin. Tapos ito yung LC2 natin, ito yung LC1 natin. Yan ay nanggagaling sa ating DC to DC. Tapos yung papunta naman sa ating
source scope, yung papunta dito ay itong pin na ito, tapos yung itong pin na ito sa gitna. Yan yung ating LC1, LC2, ano. Pero pagdating dito sa kabila, iba naman ang posisyon ng nasa kabila natin. So ito yung clock signal natin, tapos ito yung LC1, LC2 din natin. Ito yung dalawang LC1, LC2 natin. Tapos papasok sa resistor, papasok yan dito. Tapos ito yung papunta sa ating source scope. Yan, papunta yan dito. Itong dalawang to, papunta yan sa source scope. LC1, LC2 din yan. So tinanggal na natin yung dalawang LC1, LC2 niyan, magkabilaan. Titingnan ngayon natin yung display niyan kung ano ang problema. So makikita nyo dito, okay na yung display natin sa taas. Yan. Pwera lang dito sa baba na nagkakaroon siya ng flicker. Yan. Hindi normal yung baba natin. Yan, no? Nag-flicker siya, no? Pero yung taas natin ay normal na yung screen natin. Pino na yan. Hindi na siya magaspang. Wala na siyang hairlines. Okay. So nag-green na siya. So gagawin natin dyan ngayon, modify natin yung LC1, LC2 nito. Pagsamahin natin yan. Tapos ito, pagsamahin din natin yung LC1, LC2 dito. Tapos maglalagay tayo ng boost converter para i-fix natin yung supply ng LC1, LC2 nito. So hahanapin natin kung anong supply ang kailangan niya para mag-clear yung display nito. So ginawa natin dito ay pinagsama na natin yung lahat ng LC1, LC2 niya na papunta rito sa ating source scope. Pero yung nanggaling sa may ating DC to DC ay naka-open na yan. Tapos pinagsama natin siya dito. Yan. Dito, nakatap na yan dito sa ating boost converter. Boost converter ang ginamit natin dyan, pang step up ng supply. Tapos dito sa kabila, ganun din, pinagsama din natin yung dalawa dyan. LC1, LC2 din yan. Yan, so tapos pinagsama dito. Yan, bali dalawang wire yan, no? Kasi left and right, LC1, LC2 ang nakakabit dito. Ngayon, kukunin natin yung supply ng ating boost converter kung saan siya tumino. Yan. So tumino siya sa 15.24. Yan yung supply niya para mag-normal yung display niya. Kasi pag nasa 14 siya, may kunting gaspang ng screen. Pero pag medyo mataas siya doon sa 15, okay yung display niya. Yan, no? So okay na siya. Okay, wala nang flicker, wala nang galaw, wala nang double image. Yan, normal yung display niya. Okay, so pwede na siguro ito. Babad na lang natin to, titingnan natin kung may pagbabago ito. Pag tuloy-tuloy na ito, okay na ito. Yan. Okay na. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ganun lang yung ginawa natin dito para mag-normal ulit yung display na ito. Kailangan lang talaga i-modify yung LC1, LC2 niya. Pwede ding isang side lang muna lagyan nyo. Pwede ring sabay nyo na lagyan. Try nyo kung saan siya titino. Kung titino siya dun sa isang side, yun na lang kabitan nyo. Pero pag hindi pa rin siya tumino, sa isang side lang siyang lagyan ng boost converter, try nyong pagsabayin na yung magkabilaan. Okay? Pwede din sa kaliwa, pwede rin sa kanan muna. Okay? Try nyo muna kung saan siya gaganda yung kulay niya or yung display niya. So ito sa atin, pinagsabay na natin siya. LC1, LC2 na pinagsama na natin, nilagyan ng boost converter. Okay? So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe.